So good afternoon, this is your Kotek Alaga Marino signing on. Alright guys, so meron naman tayo ditong Epson N550. So ito, after 2 years bumalik sa akin. Same problem, parang dumudulas siya. Parang na ganon. So pakinggan natin ha, pa-power on ko, pakinggan lang natin. Pasensya na medyo malabo against the light kasi tayo. Yan, power on. Pakinggan nyo. Ayun, di ba? Parang sumirit lang siya tapos wala na, hindi na gumalaw yung printhead. Okay. So ngayon tingnan natin ano ba yung problema niya. Iangat natin to. Unang gagawin niyo, inspect niyo muna yung loob. Ayun, nakita ko na agad yung problema, guys. Parang malabo. Against the light kasi tayo. Ayan, pasok-pasok natin. Yan, nakita niyo ba? Ito. So, power off ko muna ha. Power off. Alright. Okay, nag-off na siya. Ito, nakita ko na agad. Ayun. So, may isa. Putol yan, guys. Ito yung problema ha. So, same problem nung na-encounter nung una. Pero yung pinalitan ko dati is yung kanyang belt. So yung bagong belt ito eh. So pinalitan ko to ng belt. Ang pagkakaano ko talaga belt yung problema nito. So today, ito inipis to guys. Ito ha, ingatan natin yung mga printer natin. Commonly, ang nagiging problema talaga dyan kasi pinapasok yan ng ipis, ng daga. So ginangat-ngat yan. Kapag wala nang makain yung ipis, yun na yung nangyayari. Hindi natin alam. Minsan sa ilalim siya nagngangat-ngat dito sa may board. Minsan sa may board yun nagngangat-ngat. Minsan ubos na yung mga wire. Then hindi natin alam kung ano ba yung sitwasyon ng board. Ano mga wire dyan. Kasi ito yung una natin nakita. In this case, pwede pa naman itong madugtong. Pero kapag gumagalaw siya, ang mangyayari niyan, mapuputol pa din siya. Kaya papalitan na lang yan. Right? So yung gagawin natin, baklasin muna natin siya lahat. As in, tatanggalin. Against the light ba talaga ako? Okay. Huwag na natin patagalin pa to. Bungkalin na. At nang magkapera na tayo guys. Yan, medyo busy tayo kaya hindi nakakapag-repair. Almost 1 month hindi tayo nakakapag-repair. So, eto. Mag-uumpisa tayo ulit sa umpisa. So, applicable to guys sa Epson 550, 565, yan, mga ganon. So, para-para lang naman yung ano nila. Kahit yung ibang basta same error, wala namang problema yun. Okay. Ito, medyo mahirap tong tanggalin. Yan. Yan. Yan, yung flex at mayroon siyang ground guys. Ito yung ground niya. Okay. Kaya minsan kailangan na lang putulin.
Okay, so inspect din natin yung kanyang ano. Yan, ito yung mga line niya. Baka mayroon pang iba. Yan. Putol talaga siya, guys. As in, pinutol siya. So ito, kaya gano'n na ano, hindi siya gumalaw, then parang sumipol na lang siya kasi itong wire na to, yung flex cable na to, papunta to doon sa kanyang sensor. So, ibig sabihin, walang nasa-sense dito sa encoder strip na to. Hindi niya ma-sense yung encoder strip kaya sumipol siya at hindi gumalaw. Because of this, so naputol yung kanyang wire. So, try nating i-connect yung wire, then tingnan natin ano ba yung magiging development niya. So, tatanggalin ko muna to, guys. So, yan, tatanggalin ko muna yung connection. Paano na nga to? Okay. Yan. Then i-unlock natin to dito. Push lang to, push. Alright. Yan, parang abot naman siya. Okay. Okay, so nandito tayo ngayon sa ating microscope. Then idudugtong lang natin yung wire na yun. So, syempre, gamit yung soldering. And kukonek ko lang siya, guys. Right, guys. So, yan, nato-connect na natin. Yan. Yun. So, try na natin siya. So, yun guys, ay balik ko na. Then, eto na siya. Okay, hindi pa pala totally napafix. Yan. Then, nilagyan ko siya ng tape. Nilagyan ko siya ng tape para at least hindi siya magasgas or kagatin ng ipis. Titingnan natin kung mag-work ba. Medyo mahirap lang ayusin yung mga ganitong 3-in-1 printer, 4-in-1 printer kasi mabigat ito, yung sa ADF niya sa scanner, then medyo sensitive din kapag nagkamali tayo, pag may nag-loose connection, yun, nakakaroon ulit ng ibang problema. Alright. Sige. Power on. Ayaw mag-power on. Nako. Yun na. May problema ang connection nito sa loob. Alright guys. Yan. Power on. So inayos ko lang yung connection sa loob kasi medyo may mali. Yun. Napakinggan nyo na ba yung tunog na yun? Yan tunog na yung scanner.
Okay, so ready na ulit yung printer. Sa scanner error. Yan, nag-scanner error siya guys. So nag-scanner error. Power off natin. So ito ata. Power on. Okay. Ayun, gumalaw na, di ba? Yung scanner. Alright. And that's it. So, ready na ulit yung printer. So, nagkaroon siya ng scanner error kasi hindi ko masyadong na-fix yung flex cable papunta doon sa board. And ito, parang may anong amoy ito. Okay. Sige. So, yan. Okay na siya guys. Back to normal na naman ulit. Then, pwede na mag-print si customer. Alright, so sana may natutunan tayo sa video na to. Peace out guys. Good afternoon.